anak karong labana. Ikulong yun ako ngayon! I'm here! Isa ka ba sa nanggaling sa part 1 at part 2 at nandito ka muli para sa good vibes? Ha? Abay, sagot kita kaibigan dahil narito na ang mga di umano'y most awkward moments in Philippine TV. Part 3. Kuha ang awkward handshake na ito ni Presidente Duterte kay Senador Laila de Lima sa kauna-unahang sona ng Pangulo noong 2016. Masyado na nila akong ginigipit, inaapi, tapos ganyan pang gagawin nila. Simula pa man ay isa na si Senator Laila de Lima sa mga matatapang na kritiko ng Administrasyong Duterte. Naaawa na po ako sa inyo, mahal na Pangulo. Ha? Ano pong gusto nyo sa akin? May gusto po ba kayo sa akin? Uy, sana all. Kaya hindi rin maitatangging mainit ang dugo sa kanya ng ating Pangulo. Senator De Lima was asking if may gusto daw po ba kayo sa kanya. Sa unang taon pa lang nito sa pagkakaluklok bilang senador, naging kontrobersyal na kagad si de Lima dahil sa pagkakadawit di umano nito sa illegal drug trade sa Bilibid noong Justice Secretary pa siya sa panahon ni Pinoy. Senator De Lima, it was your greed and your immorality. Dahil sa mga aligasyong ito, pati pribadong buhay niya ay nahalongkat na rin sa mga investigasyon ng Kongreso, lalo na ang pagiging malapit niya sa kanyang mga security guards na siya ring tinuturong bagman nito sa Bilibid. Ano bang tawagan niyo yung Secretary de Lima? Junel, sir. Junel? Tawagan ka yung Secretary de Lima, sabi niya, Junel, hoy! Ganon? Hindi, sir. Ano? Junel! Sa kalagitnaan nga ng makaliwat ka ng investigasyong ito, tila nag-breakdown na ang senadora dahil sa pagmamalupit umano sa kanya ng mga kalaban sa politika. Ano na naman ang mga implication nila? Gagagawan ko na naman yan. Lahat na lang sinisisi sa akin. And they call themselves men. Pero bakit kasalanan ko? Parang kasalanan ko. Ganyan ba mga lalaki? Sa huli ay nanindigan si de Lima sa pagiging inosente at hindi raw ito aalis ng bansa para tumakas. Naghamon pa ito noon na handa na siyang magpakulong kung iyon ang gustong mangyari ng administrasyon. Hindi pa ako pinalaki ng tatay ko na maging tuwag. Hulihin niyo na ako ngayon! Bakit parang galit ka? Ikulong niyo na ako ngayon! I'm here! Do what you want to me, Mr. President. Makalipas nga ang ilang buwan ay tuluyan ng nakulong si Senator Laila de Lima. Bago tayo magpatuloy, huwag kakalimutang mag-subscribe sa Di Umano TV. Ang December 9, 2012 ay isa na marahil sa pinakamalungkot na araw para sa karamihan ng mga Pilipino at mga boxing fans ni People's Champ Manny Pacquiao matapos ang masaklap na pagkatalo nito sa kamay ni Juan Manuel Marquez sa round 6 ng kanilang muling sagupaan sa pang-apat na pagkakataon. Ngunit nakatakaw din ang pansin noon ng publiko ay ang naging reaksyon ng kanyang ina na si Mommy D na isinisi ang pagpalit ng relihiyon ni Manny sa kanyang pagkatalo. Nagpuyo ang akong anak Regindan inyong gikoy-koy. Tila sumabog na nga ang galit noon ni Mommy D, lalo na sa isang pastor na dahilan daw umano kung bakit tila kinulang sa ensayo si Manny nang dahil sa madalas na Bible study. Umanda mo, pastor! Kung makatulong ka mo sa akong anak karong labana, mauna na ang akong ipaabot ninyo! Kung gusto sila, mudating ang kapangyarihan, ang buong mundo mutikop sa dagat. Nabisi siya talaga sa sobrang Bible palagi. Bukod kay Mommy Junicia, isa pang celebrity mom ang laging nadadawit sa mga kontrobersiya dahil sa pagiging palaban nito. Hindi mo gamit, binenta mo? Ang kapal ang mukha mo dahil. Wala nang iba kundi si Annabel Rama. At isa nga sa hindi malilimutang kinasangkutan nitong kontrobersiya ay ang awayan nila ni Nadia Montenegro na nag-ugat sa reklamo ng anak ni Nadia sa pamamalakad ni Annabel bilang kanyang talent manager. Ang naturang awayan ay nauwi sa kaliwat ka ng bangayan. Montenegro! What if all of a sudden I'm crossing the street and the car hits me? I don't know. Baba ka! Baba ka! Baba ka dyan! Ako magdadrive. Kasagasaan ko yung Bukod sa kasong child abuse, kinasuhan pa ng libel ni Nadia si Annabel. At nang magkaharap na sa korte, narito ang ilan sa mga hindi malilimutang eksena. Mga sinungaling! Ano ka umiyak? Tell the truth! Okay? Tell the truth!
Sa isang interview naman sa ANC ni Karen Davila kung saan hiningi ang opinyon nito sa kasong attempted murder na kinakaharap, narito ang kanyang naging tugon. Successful kami lahat. Papatayin ko siya? No way. Papatayin ko isang tao walang pera? Ano ko, tanga? Hindi ako tanga, day. Matapos naman ang 2 taon ng kontrademandahan, nagkasundo rin ang 2 kampo na makipag-areglo. Excuse me po. Talagang mabenta itong si Mike Enriquez kung news bloopers lang naman ang pag-uusapan. Mga taong tinatawag ako. Maliban sa madalas na pag-ubo nito. Kay Melissa Garcia na Excuse me po. Sinabi ni Melissa na Excuse me po ulit. Nag-viral din siya kamakailan matapos na makapagbitaw ng mga salitang hindi inaasahan. Sir Mike! Miss Vicky! Ivan! Oh, Hindi na kailangan ng face shield. ang sarap mo, Pia. Ang sarap mo, Pia. Ang sarap mo, Pia. Yung big bike, oh. Big bike. Sarap yan. Tunay ngang gagawin lahat ng isang politiko, makuha lang ang iyong boto. Well, oras na para panoorin natin sila. Itodo na natin ang good vibes kasama ang mga dancing politicians. Bago tayo magpatuloy, alam nyo bang nasa Facebook na rin tayo pero wala pang masyadong tao? Kaya kung nagustuhan mo ang video ito, i-like and follow mo na rin kami sa aming official Facebook page, ang facebook.com/DiOmanoTV. Talagang hindi makukompleto ang ating episode kung wala si Willie. Pero gaya ng pinangako ko sa part 2, tapos na tayo sa Wawawi. Punta naman tayo sa Wawawin, kung saan isang bata na naman ang makakapagpatunay sa kasabihang hindi marunong magsinungaling ang mga bata. Sino naman ang gusto mong artista? Kailangan ba sagutin? Hindi po kasi masyado kami nanonood po ng GMA. Taong 2011 naman nang gumawa ng ingay ang di umano'y panununtok ni Davao City Mayor Sara Duterte sa isang court sheriff na nangangasiwa ng demolisyon sa mga kabahayan sa isang barangay sa nasabing syudad. Pero bakit parang galit ka? Ayon naman sa ating pananaliksik, humingi umano si Mayor Sara ng 2 oras na extension bago isagawa ang demolisyon dahil galing pa ito sa isang retrieval operations sa isang barangay din sa Davao City na binaha din noong araw kung saan maraming buhay ang nasawi. Hindi umano pinagbigyan ng sheriff ang kahilingan ng alkade kaya't ganun na lang ang galit nito nang makarating na ito sa lugar ng demolisyon at madatnan na nagkakagulo ang mga residente at mga kapulisan. Kalaunan ay humingi naman ng pasensya ang alkalde sa nasabing sheriff pero iginiit pa rin ito na kung nakapag-antay lang sana ito ay naiwasan sana ang gulo. Nang tanungin naman ang reaksyon noon ng kanyang ama na si Presidente Duterte na Vice Mayor noon ng lungsod, ito ang kanyang sinabi. You ask the people here in Davao, you ask the media, buti kung gano'n abutin mo sa akin, sipa pati suntok. Ikulong yun ako ngayon! At yan ang ating part 3 ng di umano'y pinaka-awkward moments in Philippine television. Ang tanong ko ngayon, gusto mo pa kaya ng part 4? Kung nagustuhan mo ang presentasyong ito, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod na mga kwentong di umano.